Pupuntahan ni Ramon itong si Camille sa hospital para kausapin. Hindi naman papayag itong si David na isang katulad umano ni Camille ang sisira sa kanyang plano kahit napilitan itong si David na pagpakita kay Camille sa hospital para siguraduhin hindi ito nakapagsumbong kay Tess. Samantalang ginugulo naman ni Camille ang isip ni Ramon buhat nang narinig niya ang pangalang David. Inisip ni Ramon na may kaugnayan itong si Camille kay David kahit pinapahanap niya kay Bolet itong si Camille. Malakas ang kutob ni Ramon na si Camille umano ang tulay papunta niya kay David. Napaisip itong si Ramon sa motibo ni Camille para manggulo umano sa kasal ni Jesus. Samantala huli nang dumating itong si David, wala na itong si Camille at hindi malaman kung mapubuhay ba ang bata. Diretso ang kinompronta naman ni Marites itong si David patungkol sa sinabi ni Camille sa kanya bago ito nawala. Pinaamin ni Marites itong si David magsasabi umano sa kanya ng totoo. Ngunit igirit naman ni David na walang katotohanan umano ang mga sinasabi ni Camille bagkus pinalabas pa niya na gumagawa lang ng kwento itong si Camille. Dagdag ni David, para siraan umano siya ni Camille at mapilitan siyang pakasalan si Camille pero nagalit naman itong si Tess dahil hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni David sa kanya. Lalo pang nabuo ang kanyang pagdududa na mukhang ito umano si David ang nagpapanggap bilang tanggol kalam Ramon Montenegro. Hindi nagawa ni Marites na kumprontahin itong si David patungkol kay Tanggol sapagkat anya kailangan umano niya marinig mismo mula sa bibig ni Tanggol ang katotohanan. Naabutan naman ni Bolet itong si David sa ospital, nakausap itong si Marites. Kinunan niya ng larawan ang dalawa para may maipakita siyang katibayan kay Ramon. Samantala sa kabilang banda ay muling nagkakagulo naman itong si Ramon at Don Facundo ngawa ng hindi na itupad ni Don Facundo ang kanyang pangako kay Ramon na ibabalik ang pera ni Ramon sa araw ng kasal nila ni David at Catherine.